So, Capricorn, anong paparating sa'yo ngayong September? So, ito yung overall reading mo. This September, first week, second week, third week, and fourth week yung i-cover natin dito. So, kung bago ka nga pala dito, ako si Purple Teen. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, don't forget to subscribe. And paki-like and follow na rin po yung ating Facebook page. Doon po kayo mag-send ng private messages kung magbubook kayo ng personal reading. Yung link at details, hanapin nyo lamang nakalagay sa description sa ibaba. Okay? Ano ang overall energy mo first week of September? Capricorn. Claw. Oop. Be careful. Do not take risks. Oy, wag basta makipagsapalaran. Capricorn. Pag-isipan mo ng mabuti. Okay? Be careful. Dun ka lang sa sure ball. Wag ka munang sumugal or makipagsapalaran. No, kung alanganin. Hindi ito yung time na magbara-bara or mag-take ng risk. Pagdating sa pera mo or career mo, may competition. So, yan. Whether negosyo man yan, sa trabaho. Merong nakikipagsabayan, may nakikipagmagalingan, nakikipagkompetensya sa'yo. Pwedeng karibal, no? Sa position or sa business. Challenge yan. Nafe-feel ko. So, may challenge pagdating sa, diyan sa workplace or sa sa business. Love life mo first week, meron kang soul tie. I always feel connected to you. Excuse me. So ibig sabihin, meron kayong parang soulmate connection itong person na to. Malakas and malakas yung magnetic attraction or yung connection. Malalim. Something spiritual. May pagka-soulmate eh. Okay? So, iba yan. Hindi siya yung mababaw na na relationship. Nagwawala na naman yung mga manok dito. Pwedeng siya, water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Yung kadil mo dyan. Okay? Okay. Oo. Alam mo, malalim. Deep yung connection with the Queen of Cups. Parang may kinalaman talaga sa romance mo to. And baka itong person na to ay water sign. Iba yung connection mo with this person. Masasabi mo kasi iba yung naging connection nyo kumpara dun sa ibang naging jowa mo, no? O masasabi mo na talaga na ito, iba, malalim, spiritual, no? Pagka-soulmate nga, gaya ng sabi ko. No? Pwedeng yung iba sa inyo dito, magiging sensitive kayo about something. No, whether intuition yung sinasabi dito or yung pagiging emotional, ha? So, yan. Basta meron sensitivity, eh. Meron ka ring Two of Wands. So, pwedeng yung iba, may pinaplano kayong gawin. Etong first week of September, kung ano man ito. Pwedeng may kinalaman sa, sa business or sa career ninyo. Ayan. No? Pinaplano nyo na eh. Pinaplano nyo na. And anytime parang pwede nyo na ring gawin o simulan yan, no? Whether sa career, business, or sa personal ninyo yan. Second week of September, ang overall energy mo, Capricorn, ay a unicorn. Ayan. Use your intuition to make beneficial changes. O yan, gaya nga ng binabanggit ko, diba? Meron dito na, sabi ko about intuition, ayan, lumitaw. Use your intuition to make beneficial changes.
So, magagamit mo yung pagiging intuitive mo kung ikaw itong sinasabi na Queen of Cups or kung tama yung sinasabi ni Unicorn card, no? So, make use of your intuition. Pakiramdaman mo at kung may nararamdaman ka, mag-rely ka dyan sa intuition mo. Kasi minsan yung intuition natin, yan yung naglalayo sa atin sa kapahamakan, no? Yung mga taong malalakas yung pakiramdam nila. Hindi lahat, no? May ganon. Pagdating sa pera o overspending daw, o may tendency ka na mapagastos or lumagpas sa budget yung paggastos mo. Ayan, overspend. O baka mag-shopping ka dyan or kung ano man yung mga pagbibilihin mo, lumagpas sa budget, no? Love life mo naman, second week, runner, I don't want to run anymore. O iwas ka ng iwas dito sa person na to. Pwedeng energy mo yan, pwedeng energy niya. So, pwedeng magkapalit, ha? Since love reading yan, hindi yan one way. No? Ayaw mo na, pagod ka na ng takbo dito sa person na to, didiretsahin mo na lang kung talagang ayaw mo na. Or ayaw mo sa kanya. No? Kung kayo at ayaw mo na, ba't di mo sabihin? Kesa takas ka ng takas, takbo ka ng takbo. Ay, pagod ka na pala di tapusin na. Ganun lang yun. No? Ace of Pentacles. Okay. So, nakikita ko dito may big potential para sa'yo. Hindi ko alam kung sa financial ba to, sa negosyo or career mo. Basta, kung ano man to kahit sa personal, parang may may bagay na nakikita mo na malaki yung potential mo maging successful. Ito. Whether sa negosyo man yan, sa relationship, o sa career. No? And expect good news. Ayan, no? Page of Wands. So, baka nga sa career mo, expect good news. Ayan, oh. May magandang paparating sa'yo. Dala-dala ni Page of Wands. Itong good news. Kung hindi man sa pera yan, sa negosyo or sa, sa trabaho mo. Third week, overall energy mo, Capricorn, ay broken wishbone. Ako, this is wish will not be granted. Baka hindi mangyayari yung gusto mong mangyari by third week. Ano man yung inaasahan mo or kung ano man yung gusto mo sanang gawin or mangyari, pwedeng hindi matutuloy or kung may hinihintay ka, hindi darating, no? Basta merong ditong hindi mangyayari. Yung ina-expect mo or yung gusto mong mangyari, no? Work from home. Iba sa inyo. Baka naman yan, hindi ka papayagan mag-work from home. No, ayan. Pwedeng iba sa inyo ganyan. Nagre-request kayo na kung pwede mag-work from home na lang kayo pero hindi kayo papayagan. Or hindi ma-approve. No? Or baka naman yung iba dito talagang nag-work from home na kayo. O baka yan yung trabaho ninyo sa bahay. Di ba? Ang sarap kasi hindi ka namamasahe. May pagkain ninyo sa bahay. Relax ka. Hindi ka may stress kung malilate ka o ano. Maraming benefits kasi yung work from home. So, ayan. Kung nagpapaalam ka pa lang or pwedeng yun nga hindi matuloy yung pag-work from home mo. Pero kung matagal ka na nag-work from home, pwedeng kung meron ka mang hinihiling like vacation, yung magli-leave ka, yung baka pwedeng hindi ka payagan ng bossing. Ma-reject yung mo, hindi approve yung vacation mo, yung leave mo, 'di ba? Pwedeng 'yun. Love life mo naman, third week may confusion. I feel unclear about where we stand. Pwedeng iba dito malabo na.
Malabo yung sitwasyon ngayon ng relationship ninyo. Third week. Nalalabuan ka na dyan sa person mo. No? O nakakaramdam ka na ng awkward na any moment pwedeng mag-break kayo or no, pwedeng iba, yun nga, nako-confused pa lang kayo, pero pwedeng yung iba, feeling ninyo wala na to, nalalabuan na kayo, ayaw nyo na, no? Na kayo, napupunde. Pwede kasing magulo yung sitwasyon yung dalawa nitong person na to eh. No? Hindi ko alam anong klaseng setup meron kayo, pero pwedeng malabo. No? Hindi ganun ka solid yung yung kung anong relationship man ito. Kung may formal ba kayong relationship o hindi ko alam eh. No? Basta meron something na malabo. O iba, parang magkakagulo na kayo, hindi nyo na alam anong mangyayari sa mga susunod. Nalalabuan na kayo, kumbaga, sa future ninyo nitong person na to. Okay. Nalalabuan ka na, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin makaalis dyan sa situation mo with the Eight of Swords. This is an indication na trap ka dyan. No, hindi ka makalaya eh. Hindi mo pa magawang umalis. Hindi ko alam anong reason, pero usually ang reason pwedeng iniisip mo lang nasa sayo. Ibig sabihin pwede kang kumawala dito sa situation mo. Pero pwedeng iniisip mo lang hindi mo kaya or ikaw, ito ay self-limiting belief mo na hindi mo kayang umalis sa situation mo. So ayan. Free yourself, ang mensahe sa'yo ni Eight of Swords. Hindi totoo na nakakulong ka dyan. Kaya mong kumawala dyan. Kasi hindi ka naman talaga, may open space dito eh. Si Eight of Swords eh. No, ibig sabihin, hindi mo lang nakikita. Or nire-refuse mong makita. Hindi ka open-minded or meron kang illusion na hindi mo kaya or hindi ka makakaalis dyan, no? Yan. And with the Ace of Cups, pwede may marireceive ka regalo or blessing. Third week of September. So, napakagandang card. If it's positive sign. Pwedeng peace offering. Pwedeng spiritual gift or blessing. Or pwedeng literal na regalo. So, may marireceive ka, no? O something na makakapagpasaya sa'yo. Itong, kung ano man itong marireceive mo, magiging very happy ka dyan. Fourth week naman, overall energy mo, Capricorn, ay Tortoise. Slowly but surely getting ahead. Mabagal man yung pag-usad mo, makikita mo naman na merong nangyayari kahit na mabagal ka. So, ito ay steady progress. Slow but steady progress. O, diba? Moving at your own pace. No? Yun yung parang hindi mo kailangang i-rush yung mga bagay-bagay or hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo sa progress ng iba. O, parang lumilitaw kasi dito, pwede kasing nababagalan ka dun sa progress. Pero ang totoo may progress. No? Pakunti-kunti yung galaw. Ayan. O, at least manonotice mo na by 4th week of September na, may paggalaw na palang nangyayari doon sa project mo or kung ano man tong tinutukoy na progress na yan para sa iyo. Whether sa negosyo man yan or sa personal mong endeavor. Growth, diba? It's related sa pagong. See? Pagdating sa career mo, sa negosyo mo, or sa kabuhayan mo, merong progress.
may growth. O, diba? So, kung negosyo yan, mabagal man yung progress mo, meron pa rin. Mafe-feel mo na may growth, ayan, o, by 4th week of September. Career man ito. Sa investment man yan, sa career mo, no? Tignan na natin yung love life mo, 4th week. Ego. I let my pride get in the way of our connection. So, ayan. Pwedeng pareho kayong ma-pride. Etong person mo. Or yung isa sa inyo. At least, no? O, walang mangyayari talaga. Kaya, ayan, no? Unclear yung future ninyo, eh. Nagkakalabuan na, tapos pinaiiral nyo pa yung parehong, yung ano ninyo, yung ego, yung pride ninyong dalawa. Wala talaga. Mag-ano kayo magka-clash or walang masosolve na problem pagka ganyan. O, pareho kayong nasasaktan, pareho kayong ayaw magbaba ng pride ninyo. O, choice ninyo yan. Pero ang ibig sabihin lamang yan, conflict. Dahil parehong mataas yung pride ninyo, pwedeng walang matinong resolution pagka-pride yung paiiralin natin, wala tayong masosolve na problema. High Priestess, someone keeping a secret, or someone who is an introvert or silent type, someone who is intuitive or wise. Kung sino man to, person na to. Pwedeng ikaw, kasi may lumilitaw na intuition dito Pwedeng ikaw to. Ikaw tong may pagka-introvert or may pagka-intuitive. So, minsan lumalabas to kapag meron kang tinatago to yourself. Sinasarili, hindi sinasabi. Or secret, no? Yan. At meron kang 9 of Pentacles. Oh, this is a card of success, achievement para sa iyo. No? Kumbaga, deserve mo yung rewards dahil pinaghirapan mo yan. Pagiging independent financially, pagiging successful sa career man o business. Oh. So, ayan, nakita ko i-enjoy mo yung yung reward ng pinaghirapan mo itong 4th week of September. Ayan. Magiging very accomplished ka, happy, proud, and mag-e-enjoy ka. Yan nakikita ko dito, no? Pwede yung iba sa inyo dito magiging kayo, detached or solo flight muna pagdating ng 4th week of September. Okay, Capricorn, ito yung mga nakuha kong energies. Kung anong paparating sa iyo ngayong September, don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.